Nakatutok po ang buong puwersa ng GMA News para ihatid ang pinakabagong balita tungkol sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Sina June Veneracion at Emil Sumangil magbabalita mula sa Marawi City. Si Ian Cruz mag-uulat mula sa Davao City, habang nasa Zamboanga City naman si Mark Zambrano. Nasa Moscow sa Russia pa rin si Joseph Morong, kung saan nakipagpulong si Pangulong Duterte kay Russian President Vladimir Putin. Habang si Ivan Mayrina mag-uulat tungkol sa napaagang pag-uwi ng Pilipinas ng Pangulo. Martial law ngayon sa buong Mindanao dahil sa sagupaan sa pagitan ng militar at mga teroristang grupo sa Marawi City. Napaaga ang pag-uwi ni Pangulong Duterte mula sa Russia para tutukan ang sitwasyon. Hanggang ngayong araw, tuloy pa rin ang putukan sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at mga terorista. Live mula sa Marawi City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, simot ang mga tao, bakante ang mga bahay at nakakandado ang mga establishmento. Ganito ang sitwasyon ngayon sa Marawi City matapos lumikas ang mga residente sa takot na maipit sa bakbakan ng militar at Maute Group. Pasado alas 2 ng hapon kahapon, nagimbal ng magkakasunod na pagsabog ang mga taga-barangay Basak, Malutlot sa Marawi City. Naglunsad ng surgical strike ang militar laban sa mga miyembro ng Maute Group at Abu Sayyaf. Matapos nilang matanggap ang report na may namataang 15 armadong lalaking sa lugar. Kasama umano ng grupo ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. Ang mga sundalo, when they responded, they thought that they're dealing with a small group of armed men. Yung pala, na-infiltrate ng Marawi City for many days na. The army was caught surprised by the numbers of armed men who fought back. Ang mga residente, hindi na pinalabas ng kanilang mga bahay matapos ng 3 oras. Iniulat ng mga netizen na nakubkob ng Maute ang Amay Pakpak Medical Center. Mabilis itong pinabulaanan ni Marawi City Mayor Mahul Gandamra. Pero mismong ang grupo ng mga nurse na ito ang nagkwento kung paano sila na-hostage ng Maute at nakaligtas nang lumusob ang grupo sa ospital. Yung pagkawala po ng mga dun sa labas, daan po namin pinalabas yung mga pasyente. So mga hospital staff po kayo? Opo. Yung mga ICs kasi nandun sa labas ng Okay. labas ng hospital. Okay. So kami yung na-enter up dun kanina, pero sa ngayon naman nawala na yung mga... Paano kayo nakaligtas? Yung pagkawala po ng mga dun sa labas, daan po namin pinalabas yung mga pasyente. Inatake ng mga terorista ang Marawi City Jail bandang alas 6 ng hapon. Kasunod nito, sumiklab ang sunog sa piitan. 2 pang sunog ang sumiklab sa isang kolehiyo at isang simbahan bago mag alas 11:30 ng gabi. Mula sa Russia, idineklara ni Pangulong Duterte ang martial law sa buong Mindanao. The President has called me and asked me to announce that as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. Hanggang ngayong araw, tuloy-tuloy pa rin ang putukan sa pagitan ng militar at Maute. Sa larawang ipinadala ng isang source, makikitang nilagyan ng banderang itim ang armored car ng isang security agency na nagsisilbi sa mga bangko. Nilagyan din ng banderang itim ang isang gusali sa sentro ng Marawi. Maraming residente na nagpasyang lumikas sa gitna ng kaguluhan simula kaninang madaling araw. Bawat sasakyan, puno ng pasaherong nangangamba sa kanilang kaligtasan. Ano po ba ang sitwasyon doon? Mga ICs po. Yung mga school at saka sa jail. Okay, sige. Ingat po kayo, ma'am. Sir, ingat po. Ma'am, sir. 12:45 ng tanghali kanina, siksikan pa rin ang mga sasakyan sa highway palabas ng Marawi City. Traffic ang mga sasakyan, ang dating 2 oras na biyahe mula Marawi papuntang Iligan, inaabot ng 5 oras ngayon. Panay naman ang lipad ng mga military helicopter. Ang nasa 100 residente namang ito, sumakay na bangka, kasama pa ang maliliit na bata dahil sarado na raw ang ilang kalye. May mga nagsasabi ring nakaposte ang mga miyembro ng Maute sa ilang kalsada, maging sa mga evacuation center sa lungsod. Alas 4 ng hapon, pagpasok namin sa Marawi City, ito na ang tumambad sa amin, mistulang ghost town ng syudad. May mga roadblock na gawa sa sunog na troso at basyo ng bote, papunta sa Dansalan College. Sa di kalayuan, sa waiting shed, ilang lalaking nakaitim ang nakita namin. Sa gitna nito, iginit ng AFP na kontrolado nila ang sitwasyon.
Samantala, Jessica, kinumpirma ngayon ng Philippine Army na tuloy at hindi titigil ang military operation laban sa Mauti Group ngayong gabi. Tuloy-tuloy ang movement dito sa loob ng kampo kahit nag-uulan mula pa kaninang hapon. Walang binigay na deadline ng militar para tuldukan ng mga kalaban. Ang malinaw, Jessica, kontrolado raw nila ang sitwasyon sa Marawi City ngayon. Jessica. Okay, Emil, no, paulit-ulit nating naririnig nga ang militar, no, at very reassuring yan para sa marami sa atin na they have control of the situation in Marawi. Pero gusto rin natin malaman, syempre, malaki kasi yung syudad na yan. Alam ko, meron pang part na malapit sa Lake Lanao, may mga lugar din na medyo outskirts, pero part of the city pa rin. At yung downtown naman, alam ko maraming mga bahay doon eh. Alin ba eksakto ang tinutukoy na lang o tinututukan na lugar ng militar dyan sa buong syudad? Ilan ba ang kalaban nilang ISIS? Kasi magkakaibay naririnig natin. May nagsasabi 15 lang daw hanggang sa naging 30, hanggang sa kung isasama na yung mga pinatakas nilang Maute mula sa kulungan, mga aabot sila ng mahigit 100 o 200, 300. May mga ganyan tayong naririnig na estimates. Ano ba ang report sa inyo, Emil? Sa press conference kanina, Jessica, ng Philippine Army, hindi nila idinitalye kung anong klaseng operation ang kanilang inilulunsad mula pa kaninang hapon hanggang sa mga oras na ito. Pero malinaw sa kanilang statement, nasa 50 lamang ang bilang ng mga kalabang hinahabol nila ngayon na ayon sa militar ay nasa isang isolated location na lamang dito sa syudad ng Marawi. Pero ang tila ba nakababakala, Jessica, ay kinumpirma ng Philippine Army na mayroong mga Tausug speaking doon sa grupo ng mga lumusob dito sa Marawi City. Ibig sabihin, ayon sa Philippine Army, ang grupo na ito ay mula sa Sulu at Basilan provinces. Jessica. Parang ang pinatutungkulan nun, Emil, kinukumpirma ba somehow yun na yung Abu Sayyaf nakipagsanib puwersa dito sa Maute ISIS group na ito? Hindi nagbitaw ng konkretong pahayag, Jessica, ang Philippine Army kung talaga bang sumapi sa operasyon na ito ang miyembro ng Abu Sayyaf, partikular yung paglusob dito sa Marawi City. Basta ang kinukumpirma nila yung mga intelligence information na kanilang natatanggap na di umano, meron niyang mga Tausug-speaking individuals na ayon sa intelligence information ay narito sa area ng Marawi City at kasapi doon sa grupo ng Mauti Group na kumubkob sa ilang establishmento dito sa Marawi City proper. Jessica. I should point out na kasi po, yung mga Abu Sayyaf, ang known na kanilang baluarte ay Sulu and Basilan at sila yung nagsasalita in Tausug. Although ayaw nga ho ikumpirma ng militar kung Abu Sayyaf ba yung mga yon. But alam na alam daw kasi ng mga Maranao, ng Marawi, kung sino yung dayuhan o yung estranghero sa kanila dahil iba ang salita nitong mga umatake o lumusob sa kanilang lungsod. Wasto, Jessica, tama yung nabanggit. Diyan ibinase ng Philippine Army yung intelligence information na kinalaunan ay impormasyong pinanghahawakan nila ngayon patungkol sa investigasyong kanilang isinasagawa kung sino-sino ba yung mga kasapi ng grupong lumusob dito sa Marawi City proper. Dahil ayon nga sa intelligence information na kanilang natatanggap, mayroong mga Tausug speaking, pero kanina sa ating press conference ilang ulit na tinanong ng mga reporter ang Philippine Army kung masasabi bang ito ay positibong mga Abu Sayyaf members. Hindi muna ito kinumpirma ng Philippine Army at ayon sa kanila kailangan pa itong imbestigahan habang patuloy yung isinasagawa nilang military operation dito sa Marawi City. Jessica. Medyo may malaman, no, yung sinabi ng militar, although very limited yung ginagamit nilang pananalita, kamo, Emil. Yung sinabi nilang surgical operations. Ibig sabihin, tukoy na tukoy nila kung nasaan nagtatago itong mga Maute ISIS na teroristang mga ito. Ibig sabihin din, kung tukoy na tukoy nila, pag sinabi nilang surgical operations, alam na alam nila how to take them out, di ba? Jessica, kanina nagkaroon tayo ng saglit na pagkakataon na makaikot dito sa Marawi City proper matapos nating ma-penetrate
yung mismong area. Pagpasok natin doon sa arko ng nagsasabing kayo ay pumapasok na sa syudad nitong Marawi, walang katao-tao at kamuntik na naming matumbok itong Dansalan Colleges. Ito yung sinasabing sinunog ng Mauti Group kahapon. Pero bago namin marating yung grupo na yan, kami ay humimpil at hindi maaring basta-basta mapasok ang area dahil nga merong mga iniwang sunog na troso sa area na yan papasok sa Dansalan Colleges. Diyan sa area na yan, Jessica, meron tayong namataan na ilang mga nakaitim na lalaki. Hindi natin ito nakumpirma sa militar kung anong klaseng grupo kasapi ang mga puwersang ito. Pero ayon sa military, kontrolado ng araw nila ang sitwasyon. Habang nag-uulat naman tayo ngayon, Jessica, nauulinigan natin yung mangilang-ilang putok ng baril. Sinasabi ko lamang dito, Jessica, na hindi kinukumpirma ng military kung nasa yung exact location ng military operation, pero sa aking tansya ay ito'y narito lamang sa paligid dahil habang tayo nag-uulat, nauulinigan natin yung mangilang-ilang putok ng baril mula dito sa kadiliman sa harapan ng ating live point. Jessica. Yung lugar ng Dansalan, Emil, ano ba yon? Bahayan? May mga gusali ba doon? Kasi ibig sabihin yan, pagka gano'n ang mangyayari, para matugis ng militar itong mga terorista, kailangan pasukin nila, no? Parang urban guerrilla warfare ang mangyayari, parang yung nangyari sa Zamboanga. Medyo hindi madaling gawin yan, hindi ba? Jessica, hayaan mo lamang ilarawan ko kung papaano yung ruta papasok at para ka makalapit dito sa fasad ng Dansalan Colleges. Mula dito sa city proper, paangat yung kalsada. At bago mo pa marating yung kanto kung saan naroon yung istruktura ng Dansalan Colleges, doon ko sinasabing aming inabutan yung mga trosong sunog na nakahambalang sa kalsada. Bukod dyan, meron pa mga bakanting bote, yung mga basyo ng bote na sadyang ikinalat dito sa kalsada. Kung maglulunsad ng military operation o ng police operation sa mga ganyang klase ng area, siguro hindi hayaan ng military na nariyan yung ating mga kababayan, yung mga residente dahil congested yung area. Yung Dansalan Colleges ay nasa harapan lang mismo ng residential area dito sa Marawi City. Pero ngayon, Jessica, gaya ng akin nabanggit kanina, simot ang mga tao. Wala kaming nakita mga sibilyan maliban lamang doon sa mga nakaitim na lalaking nasa ilalim ng waiting shed na matapos namin makita ay para na rin sa aming kaligtasan ay agad nag-U-turn ang aming service para ibalik kami dito sa kampo. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Marawi, Emil Sumangis.